Guys, pupunta tayo ngayon ng South Cebu. Mayroon tayong puntang bagong outlet. Mag-deliver din tayo ng injectable solution. Yan, punong-puno yan guys. Deliver natin yan doon sa Car. Dinidaan din tayo kay Franco. Shout out kay Sir Lito Tan, sir. Ayan na, mga griller mo. Tapos na sir, tapos na yung griller mo. Padala natin to kung kailan ka gusto mong ipapadala din. Sabi mo naman, pupunta ka dito. Pwede natin to padala. Next week, sir. Hello po. Magandang araw, linggo po mga kababayan. Kumusta na po? Lalo na sa ating mga mahal na OFW. Sana'y nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon. Galing po tayo guys doon sa Southern Cebu kasi mayroon tayong tinitingnan na bagong outlet na gagawin natin. Partners din po siya natin at pangalawang outlet niya na ito. At isa din siya naging pioneer partner natin dito sa Cebu at doon sa Car niya gagawin ngayon ang kanyang pangalawang outlet. So, gagawin na naman natin yung additional project. Kasunod yan sa kay Kuya Gibo, Lechon House. And then after nito kay Gibo Lechon House, mayroon na naman tayong gagawing pangalawang outlet ni Sir Junel, yung John Lawrence Lechon House guys. Napatandaan mo ba yung isang vlog natin, yung kakatapos ko lang. Mag-open pa siya ngayong July 8. And then may bago na siya nakitang outlet na naman. Pangalawang outlet niya guys ay gagawin na rin natin. So, kasunod nitong isang outlet sa Car. So, dami pong nag-inquire ngayon. Mayroon dito sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Isa na rin sa nag-inquire dyan sa bandang malayo. OFW din. Si Ma'am Alia Malaya dyan sa bandang Benguet. Gusto rin niya magiging isa sa ating magiging partners. Kaya ano ko sa inyo, di-discuss ko sa inyo kung ano bang klaseng partners natin, yung sinasabi kong partnership natin. No? So, bago ang lahat, i-shout out ko si Ma'am Alia Malaya dyan sa Dubai pa siya yata ngayon eh. Ay ma'am, magandang gabi po. At maligayang araw linggo. And then, dyan sa Pintuyan, Southern Leyte, kay Mr. and Mrs. Jeffrey Musot. Kumusta po kayo ma'am, sir? O dyan sa bandang Leyte, kung gusto niyo matikman ang ating lechon manok na masarap, galing ng Cebu, dyan kayo pupunta dyan sa Shianins Lechon Manok. Sa Katbawan, Pintuyan, Southern Leyte mismo. Dyan sa Shianins Lechon House, kay Mr. and Mrs. Jeffrey Musot. Dyan sa may Leyte, mayroon na tayo. So, sa gusto nyo matikman, puntahan nyo lang dyan ang Shianins Lechon Manok. Dyan sa Katbawan, Southern Leyte. Okay? No? So, kahit na mayroon na dyan, pag medyo malayo kayo, kasi ayaw ko rin magdikit-dikit tayo. So, kung mayroon na dyan sa bandang Pintuyan, so sa ibang lugar na naman. So, hindi tayo pwedeng magdikit-dikit para hindi naman tayo magiging direct kompetensya. Okay? Samantahin natin guys, shout out na rin natin si Sir Randy de la Serna. Nandun na yun ang kanyang ating griller na padala kahapon, dumating na doon sa Calbayog City. At yung kay kayong Shianins Lechon Manok sa Pintuyan, Southern Leyte, nandun na rin, kasama na yung chimney. Shout out na rin kay Sir Leonardo Cabanyero ng Utun, Iloilo City. Guys, pag nandyan kayo sa Iloilo, kung gusto niyo matikman ang ating lechon manok, nandun sa Utun, Iloilo City. Kay Sir Leonardo Cabanyero, guys. Ang pangalan ng lechon manok niya ay ipilagay ko lang dyan sa screen, nalimutan ko. Ilagay ko niya sa screen ang pangalan ng kanyang Lechon House. At sa San Juan, Batangas, kay Sir Roldan Iguia, guys. Gusto niyang magpadala tayo ng griller mismo sa atin. Nung nagpadala na si Sir Roldan ng down payment niya. Kaso lang, nung tinanong ko sa forwarder,
grabe naman, napakamahal. Yung door to door, imagine yung presyo is almost half yung pamasahe. Umabot ng almost 15,000 ba yun? Ang pamasahe mula Cebu papuntang San Juan, Batangas. Kasi nung pinapadala natin, binabasihan natin yung Calamba, Cebu to Calamba, Laguna, door to door is 7,000 lang. So kala ko siguro konti lang yung diferensya. Nung tinanong ko, grabe yung almost double yung nila daw, kasi sabi nga nagmahal na yung gasolina. So sabi ko kay Sir Roldan na balik ko na lang sa iyo yung pera, hanap ka na lang diyan ng kasama na yung i-add mo na yung pamasahe dito plus cost diyan. Cost natin 32K plus yung pamasahe, padala ko na lang sa iyo, balik yung mo, hanap ka na yan kahit mahal, basta mas makamura ka pa rin kasi dito pa manggaling. So shout out kay Sir Roldan dyan sa San Juan, Batangas, guys. Kung gusto niyo matikman natin lechon manok, punta lang kayo dyan kay Juanok, pangalan ng kanyang lechon house, kay Sir Roldan Egeya ng San Juan, Batangas. Sa bandang Zamboanga, mayroon tayo dyan sa may Nunok, Zamboanga City, kay Sir Ronnie Cagol, yung lechon manok niya, si RJ's Lechon Manok, guys, dyan sa Sinunok, Zamboanga City. Sa bandang Iligan City, yung Red Rocks, guys, lechon house. Puntahan nyo lang yung Red Rocks Lechon House kay Ma'am Pernie Abadjes. Gusto nyo matikman ang ating lechon manok, doon pupunta kayo doon, guys. Masarap ang ating lechon manok dyan. And shout out din kay Sir Ogie Delgado, guys, ang ating isang masugid na supporters at followers dyan sa ibang bansa. Kay Ma'am Carlene Gonzales, magandang gabi po, ma'am, dyan sa Caloocan City. Kay Sir RC Briones Mortes, pamangkin po ni Derek Bobot Mortes. Shout out sir. Si Sir Archie Mortes po, guys, ay isang seaman din at gusto rin niyang magkaroon ng lechon manok outlet someday. At nagpapa-shout out po siya. Sabi ko nga, sama na rin natin si Derek Bobot, sir, ha. Shout out sa'yo, sir. Magandang gabi. Yun ang ating mga nag-inquire, mga followers na nagko-comment sa ating video at mga nag-inquire. Maraming salamat po sa kanyang interest, sir. At mayroon ngang comment doon na napaka-relevant ng ating vlog, kaya nagiging interesado siya sa ating business. Opo naman, hindi lang naman tayo dito hindi lang naman tayo dito basta-basta nagtuturo lang. Actually, ito pong ating tinuturo ay ang ating business talaga. Ina-apply ko lang yung nandoon sa kung ano yung business natin, sinishare ko lang sa inyo. So ito po ay actual na negosyo na sinishare ko sa inyo. At kung gusto nga yung personal na mag-observe, pwede po tayo mismo dito magti-training sa actual sa ating mga outlet para ako mismo yung magtuturo sa inyo kung gusto niyo talaga na personal na matututo sa negosyo. Pero since malayo nga, dahil nga gusto rin natin makatipid, mayroon naman tayo dyang video. So kung mapanood nyo lang yung ating videos, guys, marami po kayong matutunan yan. In fact, marami na rin nagsisimula na yan lang nang sumusunod lang sa ating vlog. Halos nga yung iba nga, yung mga partners natin, kahit si John Lawrence, nandun siya sa barko mahigit isang taon, nagsubaybay lang siya. Pagdating na dito, halos alam niya lahat ng sinasabi ko dahil sumusubaybay siya sa ating video, no? So sa mga bago lang naka-discover sa ating vlog, kung may time kayo dyan, pwede yung panoorin pa yung mga iba pang videos natin, kasi napakadami na po nating videos na napalabas. Then marami rin tayong tips na ibibigay doon. Pero huwag kayo mag-alala. Kung gusto niyo rin mag-start, gusto niyo talagang magiging madali. Kung gusto niyo talagang madaling matutunan, ano yung gusto niyo mga tanong, pwede naman kayong tumawag. Pwede tayo dito mag-usap sa Messenger kung talagang interesado na kayo makapagsimula. So huwag lang kayo magmadali. Ituturo ko naman talaga sa inyo lahat. And then dito sa Messenger mag-usap tayo face to face para naman
yung lahat ng mga tanong nyo ay masagot natin. Bago kayo magsimula, tanong lang kayo ng tanong dyan. Kung bago kayo tumawag, sulat nyo muna yung mga tanong nyo para masagot natin lahat. Siguro po ay masagot natin lahat. Lahat na tanong nyo ay bago tayo mag-usap dito sa Messenger, susulat nyo lahat ng mga tanong. Ubusin natin yan sa pagsagot para ma-satisfy kayo sa ang anong gusto nyong itatanong. Sa sinasabi ko, discuss na natin ngayon yung anong ibig sabihin ng ating pagiging partners. Sa ating pagiging partners po ay wala naman tayong mga pipirmahan or papel. Wala po kasi hindi naman tayo franchise kung gano'n. Wala tayong pipirmahan. Yung ibig ko lang sabihin sa ating pagiging partners ay yung commitment ko sa inyo as a partner kasi since gagamitin nating panimpla ay mga galing sa akin, iniisip ko na tayo po ay magiging partner as long as nandito pa kayo bumili sa akin ng injectable solution. So, ang inyong ano lang naman sa akin ay yung supply lang. So, halimbawa, bibili kayo sa akin ng griller and then ako yung mag-supply sa inyo injectable solution. Yun lang naman. Free na lahat ng mga ituturo natin. Guide and then mentoring, assistance sa halimbawa gusto niyo i-consulta sa akin yung gagawin yung outlet. So, paano ba? Paano makamura? Ano magandang setup? Anong mas murang gagamitin? Kung gusto kayo magtipid. Kung gusto niyo pagandahin, anong klaseng setup na maganda yung setup. Kung wala pa kayong ideya na kung ano lahat, pwede niyong picturean, set up, gagawa kayo ng initial drawing, gagawin natin, i-consult nyo sa akin, at saka mag-comment tayo. Kung ano talagang gusto nyong ipa-assist sa akin ay gagawin natin. And then, lalo na sa paghanap ng pwesto, napaka-importante yun na isa sa magiging batayan na para magiging successful ang ating first na outlet, at least man lang yung opportunity na kumikita na mas madali, mas magandang outlet yung unang bubuksan natin. Pasok sa mga classification ng outlet na maganda. Para naman yung nagiging first outlet na gagawin natin ay maganda. Kikita tayo. No? So, as I said, sa business na ito, kung gusto tayo na mas gaganda or mas magandang kita, sa ito? Number of outlets. Kasi naman, sa isang outlet ay nagsiserve lang tayo ng ganito. Halimbawa, yung outlet mo ay nasa 20 to 50 lang ang sales mo daily. So, kung gusto mo ng malaking kita, since yung area na yan ay yan talaga ang sales mo average for the day, sample is 20 to 50. Kahit Saturday, Sunday, maging 60, 70. So, kahit pang ano pang gagawin natin, since iyan na talaga nakuha sa volume mo, kasi yan lang ang market mo. So, laki man yan, pero matagal-tagal pa. At kung mag-expect kayo ng mas malaking sales, matagal-tagal pa yan. So, ang gawin natin, gagawa naman tayo ng another outlet para dudoble yung kita natin. So, ibig sabihin, kung kikita tayo sa isang outlet ng 50,000 a month, huwag ka nang aasa pa na magiging 100,000 na yan in 1 year, 2 years. So, medyo malayo-layo pa yan kasi nga mayroon na, kung umabot na kayo sa talagang market share natin na ito lang yung maibenta mo for that period. So, gagawin natin, kung gusto nyo mas malaki pa ang kikitain natin, more outlets. Simple lang, multiply your outlets. Sample, kung 50 a day average mo, 50,000 a month yung target natin sa isang outlet. So, another outlet ka naman. Another 50, another outlet, another 50, another outlet. So, every outlet, yung gagawin mo kung anong target mo na gustong kikitain ay number of outlets lang yon. Maghanap tayo ng magandang outlet, yun ang gagawin natin. Huwag lang tayong aasa sa isa. So, to start with, isa-isa lang muna. Lalo na kung nag-start pa tayo, nag-training pa tayo.
Tsaka yung budget din, talagang kung wala pang budget, bakit naman mamadaliin? Pero kung marami kang budget po, wala namang problema. Kahit 10 pa, sabay-sabayin mo. Basta kaya mo yan, i-handle. And then, training tayo, tutulong tayo. Siyempre, marami ka rin tao iti-training dahil imagine, sabay-sabay mo yung 10 outlet. So, lahat naman na may paraan dahil napakasimple lang na naman po ang sistema. Pero, gawin nating smooth yung patakbo ng business. So, as I said, depende yan. Kung gusto nyo agad na sabay-sabayin ang ilang outlet, kaya as I said, depende yan sa budget natin kasi it will take time and then it will take capital bawat outlet. Okay? So, mayroon yung capital bawat outlet. So, kung sa may 10 outlet ka, gustong gagawin, halimbawa, kung mag-cost ng 100 to 150, that's 1.5 to 2 million ang gagastusin mo sa 10 outlet. Okay? So, meron akong ipapalabas na bagong set up ng ating lechon house. Sana ay magustuhan nyo ito kasi lalo na sa mga sa magsimula talaga ng outlet na yung halimbawa wala kayong pwesto. Mas maganda ito sa mga province area na wala pa kayong pwesto. Mayroon akong i-assemble dito na outlet, guys. Yung susunod nating mga vlogs, makita nyo ito kasi by this week, matatapos ito, makikita nyo yung itsura. Ito po isang gawa ko na dito and then papadala na lang natin sa kung saan kayo at doon ay i-assemble. Pwede natin padalhan ng isang tao lang. I-assemble na lang ng isang outlet na ito at makita nyo kung magustuhan nyo ba. Pero ito yung magaling dito at isi-ship natin. And then kung kaya nyo i-handle yung pamasahe ng pagde-deliver, depende na sa inyo yan. Pero ganito yung setup, collapsible na tindahan. Collapsible means tatayo natin din, pwede natin i-dismantle, tatayo natin doon sa pwesto ng pagpadadalhan ng ating lechon manok outlet. So meron tayong ganyan guys gawin. Ginagawa natin ng paraan para sa mga area na yung instead na magtayo kayo dyan, ilang araw pa, dito gagawin na natin, pagdating dyan sa area, itayo natin in one day, tatayo na kaagad. Pero magandang outlet rin. So, yun lang muna guys, yun lang muna yung inano ko sa inyo. Yung dinidiscuss ko yung ano bang ibig sabihin ng acting tinatawag na pagiging partner. So, partners lang po yan. Wala tayo pipirmahan. As long as you need my guidance, you need my mentoring, partners ang tawag ko po sa inyo. Pero ano lang yan, napakasimpleng terms lang yan. Partners tayo dahil gusto tayo magtulungan. Kasi katulad sa kahit anong negosyo, hindi naman lahat ay agad-agad nakiklik. Pero mas maganda pag continuous yung communication natin kasi along the way, mayroon kayong maraming mamimit naman. Simple problems lang naman. Pero since first time nyo itong mamimit, hindi mo alam agad kung ano yung solusyon. So, nandito lang naman tayo. Tatawag lang kayo para agad-agad nating mahanapan ng paraan. Sabi nga ni Don Franco, mas maganda kasi sir pag makausap tayo palagi kasi lahat daw ng mga meet niya mga problema sa negosyo, agad-agad ay masagot ko kaagad. Siyempre, tagal lang tayo dito eh. So, yun ang sinasabi ko na as long as you need my expertise, nandito lang naman tayo. Magtulungan tayo sa negosyo. Kaya nga sinasabi ko nga, yung ating pagiging partners ay magiging lifetime yan as long as you still needed me. As long as nandito pa rin kayo, bumibili sa akin ng injectable solutions kasi ako yung magiging supplier nyo. And then, guys, hindi naman ito negosyong pipitsugin kasi ating negosyo ay maliit lang ang scope since kanya-kanya tayo. Kahit nandito lang ako, mayroon kayong outlet sa inyong sarili, mayroon din ako sa akin.
hindi tayo malaking kumpanya na maraming outlet. Ako lang isa dito and then meron din kayo sarili-sarili iba't ibang pangalan niche kahit saan man dito sa Pinas. So, kaya ano lang tayo, para tayong kumpul-kumpul na nagtutulungan para tuloy-tuloy ang ating negosyo. Ganun lang kasimple yung inaano ko as partners. Tulungan tayo. Okay? Sana'y nakuha nyo guys yung ibig ko sabihin sa ating pagiging partners, lalo na sa mga nagtatanong pa dyan. Ganun lang po kasimple. Okay, maraming salamat po ulit at magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye.